Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topiko sa gabing ito ay may kinalaman sa banal na kasulatan at ito ay pinamagatan ko na ano ba ang gospel? Kapatid kaibigan, yan ang paksang ating tatalakayin sa gabing ito upang ipaalam sa mga hindi pa nakababatid kung ano ang gospel. Kapatid kaibigan, ano nga ba ang gospel or ebanghelyo? Yan ang ating sama-samang sasagutin sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Ano ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay ganap, nakasento kay Hesukristo, kumakatawan sa mabuting balita ng kanyang buhay, ng kanyang kamatayan, at ng kanyang muling pagkabuhay, para dalin ang kaligtasan sa sangkatauhan para matupad ang propesiya sa lumang tipan at mabigyan katubusan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng habag, imbes na magtrabaho. Ang mensahe ay nakatuon kay Jesus bilang tagapagligtas na siyang magdadala sa sangkatauhan patungo sa Diyos. Kapatid kaibigan, iyan ang gospel or ebanghelyo. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo ay hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sasampalataya. At yan ay mababasa sa Romans chapter 1 verse 16 na ganito ang sabi, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and also to the Gentiles." Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa mga hintil. Kapatid kaibigan, si Apostol Pablo ay nagpahayag ng kanyang kasidhian sa pangangaral sa Roma na kanyang ipinaliliwanag na ang gospel ay hindi lamang ang mga salita o simpleng mensahe o teorya, kundi ito ay aktibong dinamikong kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay at nagbibigay kaligtasan sa lahat. Kapatid kaibigan, ng isang konkretong halimbawa na nabago ang buhay ay si Saulo. Mula sa pagiging masama na isang masidhi, tagausig ng mga mananampalataya, ay nabago ang buhay noong kumilos ang Diyos sa kanyang buhay na sa ating kapanahonan ay si Apostol Pablo. Para lalo nating maintindihan at ay ating balikan ng kasaysayan ng buhay ni Saulo kung bakit siya nabago. Kapatid kaibigan, si Saulo samantalang naglalakad ay nangyari nang siya'y malapit sa Damasco, pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang liwanag mula sa langit at siya'y nasubasub sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?"
Yan ay mababasa sa Acts chapter 9 verse 3 and 4. At dahil sa pangyayari na yan, si Saulo ay nabulag. Pero ito ay hindi naman nagtagal, sapagkat si Apostol Ananias ay ipinadala ng Diyos para bisitahin si Saulo at ipatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Saulo. Ay nagsilaglagan ang ilang bagay na gaya ng kaliskis ay nahulog mula sa mga mata ni Saulo at si Saulo'y muling nakakita. At yan ay mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 17 and 18. At mula noon, kapatid kaibigan, noong nangyari iyon, karakarakay nangaral si Saulo sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos, na nag-iwan sa mga nakikinig ang pagkamangha sa biglaan niyang pagbabago mula sa pagiging mangungusig tungo sa pagiging mangangaral. Yan ay mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 20-21 na ganito ang sabi. And the straight way he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga na si Jesus na siya ang anak ng Diyos. But all that heard him were amazed and said, Is not this he that destroyed them, which called on this name in Jerusalem? Came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests. Ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nagsasabing, hindi baga ito, yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito, at sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng Pangulo ng Saserdote. Brothers, friends, what message that this story of Saul's life want to convey to our life as people, and what are the lessons we can learn from this story? Mga kapatid, kaibigan, ano ang nais iparating ng mensaheng ito ng kasaysayan ng buhay ni Saulo sa ating mga buhay bilang tao? At ano ang ating mga natutunan sa istoryang ito? Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay lamang ng ilan na gustong iparating ng istorya at ang hatid nitong aral sa buhay nating mga tao. Una, walang bagay na masamang gawa ang magtatagumpay para mapigilan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagkus ito'y magpapatuloy at magpapatuloy sa lahat ng panahon. At iyan naman po ang totoo, hindi naman po talaga napigilan ni Saulo ang paglaganap ng salita ng Diyos sa kapanahunan niya na siya ay inuusig ang mga mananampalataya. At ang halimbawa pa po nito na talagang hindi mapipigilan ang pagpapalaganap ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay tungkol po kay Haring Herod. Marahil po mga kapatid kaibigan, kilala mo natin si Haring Herodes. At yan po ay mababasa natin sa Mateo chapter 2 verse 13 and 16. Na kung atin pong mumuni-muniin, si Haring Herodes po ay nagkaroon po ng, basahin na po natin para hindi na po tayo masyadong
Nang makaalis na sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. Kung titingnan po natin ang istorya, hindi naman po talaga nagtagumpay si Haring Herodes. Kasi alam po ng Diyos yung pakay niya eh. Kunwari dadalaw, nung umano po yung tatlong pantas pakisabi daw at siya'y makikidalaw din. Alam naman po ng Diyos ang laman ng puso ng tao at kaispan. Kaya hindi po mangyayari po yung gustong mangyari ni Herodes. Kasi takot po kasi si Herodes doon sa pinanganak na bata na magiging hari. Akala niya po kasi yung kahariang dadali nito ay kaharian ng mundo na takot siyang mapalitan siguro marahil. Nang magkagayon, napansin ni Herodes na siya ay pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos na ipapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem sa buong palibot. Mula noon sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkakasiyasat sa mga pantas na lalaki. So in short, hindi po nagtagumpay ang maling hangarin ni Haring Herodes. Hindi po nagtagumpay ang kanyang hangaring ipapatay ang sanggol, kasi kung nangyari po yun, hindi mo natin malalaman kung paano mangyaring maliligtas ang tao. Yung sanggol na magliligtas ipinapatay. Ang pangalawa po nito, ang kasaysayan po ni Haring Daniel. Siguro po kilala na rin yung po si Haring Daniel, si Daniel. Kilala niyo po si Daniel ay isa rin sa buhay na patotoo na hindi kailanman nagtagumpay ang gawa na masama para pigilan ang paggawa ng pagbibigay papuri at karangalan para lamang sa tunay na Diyos. Kasi ito pong si Daniel, nagbaba po kasi ng kaututan. So si Haring, ano ang pangalan itong hari na to? Dario. Nagkaroon po ng kautusan ang Pangulo, ang Kaharian at kinatawan ng mga strapa at mga sanggunian at mga gobernador ay nagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunan sa hari at sa kaharian upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humihingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng leon. In short, si Daniel po ay bagamat pinagbawal pa rin ng nilagdaan ni Haring Dario, sumuway pa rin po siya, nanalangin pa din po siya sa Diyos. Kaya nagalit po ang hari at nagkaroon po ng kautusan na siya ay hagis sa bangin ng mga leon. At ang sabi po ang Diyos mong pinaniniwalaan na magliligtas sa iyo. Sa maikling istorya, hindi po nagtagumpay. Si Daniel po ay walang galos, siya po hindi nasugatan dahil po dito ay nagtaka ang hari. At dahil po dito ay namangha sila na si Daniel ay walang anumang galos o kagat man lang ng leon. At ang nangyari po, yung pong nagsumbong, yung pong chucho na tatlong nagsumbong, yung pong ipinahagis po ng Haring Dario doon po sa yungib ng leon. At sila po ay nilapa ng leon. Yan po ay mababasa nyo sa Daniel chapter 6 verse 7 hanggang 25. Yan po yung kabuuan ng istorya. Hindi ko na po sinulat lahat, hindi ko na po tinatlat. Kinuha ko na lang po at pinaikli ko na lang po yung story. Pero kung gusto niyo pong maintindihan lubos, basahin niyo po yung Daniel chapter 6 verse 7 up to 25. Diyan niyo po malalaan ang buong istorya. At dahil po mula noon ay nagkaroon po ng kautusan si Haring Dario na nag-uutos na sumamba doon po sa Diyos na sinasamba ni Daniel. Ang utusan po ng hari na si Daniel po, ang Diyos na sinasamba ni Daniel ay sambahin din. Yun po ang kautusan ni Haring Dario.
So, kung titingnan po natin, hindi rin po nagtagumpay na mapigilan ang pagbibigay papuri at karangalan sa Diyos na ginawa ni Daniel. Hindi po napagilan ng kautusan na idiniklara po ng mga gobernador, ng mga pamunuan at pinirmahan po ni Haring Dario. Hindi rin po nagwagi. Kaya yun pong anumang gawa ng kasamaan para pigilan ang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay hindi po nagtatagumpay. Yun po ang gustong iparating sa atin. Ang unang gustong iparating po ng istorya ng kasaysayan na ni Saul. Pangalawa po, walang taong masama na hindi kayang baguhin ng Diyos kahit gaano pa kasama ang tao. Kaya itong baguhin. At yun naman po ay totoo. Marami pong characters sa Bible ang mga masasamang tao na nabago ang buhay at binago ng buhay kahit gaano pa sila kasama ay nabago ang buhay sapagkat sila ay binago ng Diyos. Ako po ay magbibigay lamang ng 3 sa mga karakter sa kasaysayan ng Biblia na sila ay binago ng Diyos kahit sila ay taong masasama. Isa na po dito ay si Rahab. Si Rahab po isang prostitute na naninirahan sa Jericho. Siya po ay ikinonsidera bilang immoral and other, but he held the heavy spice and was transformed by her faith. Siya po ay tumulong sa mga espiya at dahil po dito siya ay na-transform sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yan po ay mababasa sa Joshua chapter 2 verse 1. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitim ng 2 lalaki na pinatitiktik na sinasabi, yumaon kayo sa inyong at kilalanin ang lupain at ang Jericho. At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not when she had received the spice with feast. Sa pananampalataya, hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab. Tumanggap na payapa sa mga tiktik. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, si Rahab po ay tumanggap at nagkaroon ng kapayapaan. Siya po hindi napasama sa mga napahamak. Ang pangalawa pong example ay si King Manasseh. Si Manasseh is considered by many to be most wicked king of Judah. He built idolatrous altars, practiced witchcraft, and sacrificed his own son. Despite this, when he was captured and humbled himself, God transformed him. Sa kabila po ng kasamaan ni Haring Manasseh, siya po ay na-transform sapagkat siya po ay humingi ng tulong sa Diyos. Ano po ang sabi? At nang siya'y nasa pagkapigati, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang. At siya'y dumalangin sa kanya at siya'y dininig at pinakinggan ang kanyang pamanhik at hikbi. At ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian nang magkagayoy na kilala ni Manasseh na ang Panginoon ay siyang Diyos. Yan po yung pangalawang karakter sa Biblia na masama pero binago po ng Panginoon. Pangatlo po ay si Zacchaeus. Wala po siguro hindi nakakakilala sa atin kay Zacchaeus. Si Zacchaeus po ay, kung ikukumpara natin sa ating kapanahon, siya po yung parang
collecting officer sa BIR, o siya po yung naniningil ng buwis. At dumating naman ang maniningil ng buwis upang mangagpabautismo at sinabi nila sa kanya, "Guro, anong dapat namin gawin?" At sinabi sa kanya, "Huwag kayong sumingil pa ng higit kaysa utos." Alam naman po natin ang istorya ng kasaysayan, si Sako ay naningil po ng labis. Pero nung na-encounter po niya ang Panginoon, nagkaroon po siya ng pagbabago, ng remorse na gusto niyang maibalik sa mga tao ang mga nasingil niya ng sobra, at kung meron siyang nasingil, ibabalik niya ito. So nung nagkaroon po siya ng encounter sa Panginoon, nagkaroon po ng transformation. Yung pong mga nakulimbat niya, nasingil niya ng sobra-sobra, gusto po niya ibalik sa Panginoon. Yan po yung tatlong characters na ibinigay ko na masasamang tao sa kapanahon nila pero nabago po ng Diyos. Kaya wala pong imposible, wala pong mahirap sa Diyos. Doon po sa pangalawang walang taong masama na hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahit gaano pa kasama ang tao, kaya niya itong baguhin. Ayon po sa ating mga ginawang halimbawa at example ng karakter sa Biblia, sila po ay nabago at nabago po ng Diyos, bagamat sila ay masasamang tao sa kanilang kapanahunan. Ang pangatlo pong aral at natutunan at maituturing na gustong iparting sa atin ng kasaysayan na ating tinalakay, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao sa palagay ng mundo ay hindi karapat-dapat tawagin ng Diyos dahil sa pagiging makasalanan nito. Ang una pong example nga po nito ay si Saul. Si Saul po ay tinawag ng Diyos. Alam po natin na si Saul ay the great persecutor ng believers, pero tinawag po siya ng Panginoon. Bagamat siya ay makasalanan sa kanyang kapanahunan, ay tinawag po siya ng Panginoon. Na sa palagay ng mundo, hindi karapat-dapat tawagin ng Diyos dahil nga po sa pagiging makasalanan. Iba po kasi ang pananaw ng mundo sa pananaw ng Diyos, magkaiba po kasi magkasalungat. Kung pamantayan ng tao, talaga pong hindi dapat tawagin si Saul. Pamantayan po ng tao yun, iba po ang pamantayan ng Diyos. Ano nga po ang sabi doon sa na ang sabi po dyan ng mga Pariseo pinupula ba itong taong ito at nakituloy pa sa bahay ni Zacchaeus, na alam naman nilang si Zacchaeus ay makasalanan. Hindi po kasi ganun yung pamantayan ng Diyos. Ano po ang sabi sa kanila? Pamumulaan yan ay ano po ang sabi? Alam naman natin na si Zacchaeus ay sobrang maningil ng buwis, kaya nga ang mga Pariseo ay pinupulaan ng ating Panginoon na bakit siya nakikisalamuha sa taong ito samantalang ang taong ito ay marumi. Yun po yung sabi ng mga Pariseo, marumi samantalang ang taong ito ay marumi at makasalanan para sa kanila. Ang pamumula na yan ay mababasa natin sa Luke chapter 19 verse 7. And when they saw it, they all murmured and saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. At nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Pero kapatid kaibigan, ang pamumula na yan ay sinarangga ng ating Panginoong Hesus sa pagsasabing ng ganito. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. For I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance." Kapatid kaibigan, yan po yung itinugon ng Panginoon sa mga panunuya at pamumula ng mga Pariseo. Ang sabi po niya, hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit. Ako'y pumunta rito dahil sa may sakit. I have come not to call the righteous. Hindi siya pumunta rito para tawagin ng mga matuwid,
kung hindi tawagin ng mga kasalanan para magsisi. Kaya sa pamantayan po ng tao, mali po na ang sabi po ng mga Pariseo, bakit nakikihalubilo samantalang ito si Sakeo ay masama. Sabi nga po ng Panginoon, hindi siya pumunta rito para sa matuwid. Siya ay pumunta para sa mga makasalanan, para magsisi. Kapatid, kaibigan, ang gospel ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang naniniwala, maging Hudyo man o Hintil. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. Kapatid, kaibigan, sa gabing ito'y narinig mo na ang mensahe ng Ebanghelyo na ang pangunahin at layunin ay iparating sa ating mga tao na tayo'y makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Kapatid, kaibigan, hindi good works, hindi ang relihiyon na pinipilit nating yakapin, hindi ang rituals, at lalong hindi ang prayers after death ang makapagliligtas sa atin. Ang tanging kaparaanan lamang para tayo'y magkaroon ng kaligtasan ay maniwala at manampalataya kay Kristo. Kapatid, kaibigan, bago ako magwakas sa pagtalakay ng paksang ito ay nais ko lang magbigay paalala at encourage sa bawat isang nanunood. Kapatid, kaibigan, huwag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon dahil sa iniisip natin marahil na tayo'y hindi karapat-dapat lumapit sa Kanya dahil sobrang makasalanan tayo. Kapatid, kaibigan, ang ating mga ginawang halimbawa sa ating pagtalakay ay ang mga taong makasalanan din, gaya nila Saulo, ni Sakeo, ni Haring Manase, at si Rahab. Pero sila'y tinanggap ng Panginoon at si Saulo nga ay naging apostol pa. Ano po ang sabi sa Luke 5:31-32? And Jesus answering said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. Ang pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kung hindi ang mga may sakit. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi ako pumunta rito upang tawagin ng matuwid, kundi ang mga makasalanan para magsisi. Kaya hindi po dapat nagiging hadlang sa ating mga tao na lumapit sa Panginoon dahil lang sa iniisip natin na tayo'y makasalanan. Kapatid, kaibigan, ang mga makasalanan po talaga ang hinahanap ng Panginoon para magsisi at para maligtas. Kaya hindi po dapat nagiging hadlang ang pagiging makasalanan ng tao para lumapit sa Diyos. Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras sa pagsama sa akin sa pagtalakay ng paksang pinamagatan ko na What is the Gospel? Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa susunod na linggo sa panibagong topic, muli akong magbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Magandang gabi.